Grabe yung mga bali-balita, no, na puro hiwala yan dun sa industry ng mga celebrity. At natatakot ka na bang makipagrelasyon kung ganon? Natatakot ka na bang pumasok sa isang commitment? Siyempre kung ganyan yung mga balita, grabe na ang tagal-tagal na nila tapos naghiwalay sila. Pero alam nyo, I think iba rin yung level nung industriya ng mga celebrity. Napaka vulnerable, napaka prone sa temptation. Siyempre, ang daming magaganda, ang daming pogi. Pero I think hindi basihan yon na ang physical appearance ng isang tao. Siyempre, sa una, nakaka-attract siya. Pero yung mga pang long term, itong tandaan nyo, it's not the physical appearance. I think it is yung kung paano talaga kayo nagre-relate bilang couple. Yung, alam mo, maraming differences kung paano nyo yon mini-meltdown and then nag-agree kayo. Kung paano yung hindi dapat na palaging may nananalo o nagkakaroon ng ano bang tawag doon, yung parang competition. Alam niyo sa relationship, isa sa pinakamahirap ay yung may competition kayo. Competition sa pera, competition sa career, competition sa yung mga bagay-bagay. Minsan nga, maliit lang, di ba, na kagano ka kagaling. Baka naman, minsan baka crossword puzzle lang or Scrabble lang, nagko-compete ka pa na todo-todo. Baka yun nagkakaroon ng, nag-i-inject ng something sa heart mo and then eventually, yun na nagiging source ng pag, kung paano mo tingnan yung kapartner mo. So, I believe a relationship, kung ano man yung pagkakaiba nyo, should lead you how to grow together, should lead you how to resolve problems together, or yung humbleness na tanggapin natin na minsan may mas bright idea yung isa, minsan naman nagkakamali yung isa. So, that's it. I don't know kung anong nangyayari ngayon dun sa industriya ng mga celebrity. Bakit hiwalayan ng hiwalayan? But what I learned in my Christian life, when we were being mentored by our pastors, ang ginagawa namin ay nagkakaroon kami ng submission, prayer, and then the elders will pray also kung meron kang pinagpipray na magiging partner mo. We lift up to God. Siyempre, along that way, kapag nagde-date kayo, inoobserbahan mo na rin siya, how committed he is to God, paano rin yung kanyang mga ugali pag nasa grupo, usually group date. Sana may balik yung mga ganon, no? Group date, yung hindi muna talaga yung magkakaroon ng solo-solo agad kasi nandoon yung temptation. Minsan pagka nagkakaroon ng temptation, napapasubo na. Ang daming pwedeng i-discuss. Pero I think ito yung isang factor na simple sabihin, mahirap gawin. Lalo na kapag very emotional ka. Put God at the center. Let Jesus Christ be the center of your relationship. Mahiya ka ba kung sabihin mong mag-pray tayo together, magbalitaktakan kayo or exchange kayo ng insights about Word of God. And then tingnan mo rin kung pareho rin kayo ng heart sa service. Tingnan mo rin kung pareho din kayo ng ideya paano ang pagbuo ng pamilya. Ay, ito ang magandang mga tatalakayin. Okay po? Napahaba na, but then I hope that I was able to
inject a little bit of wisdom dun sa mga gustong makipagrelasyon. Huwag kang matakot. Basta ilagay mo ang Diyos sa gitna ng inyong relasyon. God bless you.